Mas palalawakin pa ng pamahalaan ang Katiwa program at iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao, lalo na ang presyo ng bigas. Ang pahayag ay ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos bumaba ang inflation ngayong Agosto dahil sa binawasan ng buwis sa bigas. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naitalang pagbaba ng inflation ngayong Agosto na bumagsak sa 3.3% mula sa 4.4% noong Hulyo. Giit ng Pangulo, dahil sa pagpapababa ng taripa, naibaba rin ang rice inflation sa 14.7% mula sa dating 20.9%, gayon din sa meat inflation na bumaba naman sa 4.0%. Dahil dito iginiit ng punong ehekutibo na mas palalawakin pa ng pamahalaan ang Kadiwa ng Pangulo program sa iba't ibang lugar sa bansa para masiguro ang abot kayang bilihin. Masisiguro rin anya ang sapat na supply ng karne ng baboy kasunod ng rollout ng pagbabakuna kontra ASF na dahilan din anya para maiwasan ang pagtaas ng presyo ng karne ng baboy. Ipinunto rin ng punong ehekutibo ang hakbang ng gobyerno para sa mas mababang halaga ng gasolina. Ito anya ang mga ginagawang hakbang ng administrasyon para maramdaman ng bawat Pilipino ang pagbabago na nakapaloob sa hangaring bagong Pilipinas ng Marcos Jr. Administration. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na tuloy ang trabaho para matiyak na maipagpapatuloy ang pag-usad at pag-unlad ng bansa para sa komportableng pamumuhay ng bawat Pilipino. Samantala, tiwala ang Department of Agriculture na patuloy na bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Kasunod ng naitalang pagbaba ng Philippine Statistics Authority sa rice inflation ngayong Agosto. Umaasa ang DA na maaabot pa ang 7% pababang inflation sa bigas na magdudulot ng mas mabagal na kabuuang inflation rate sa bansa. Sa Oktubre, sinasabing mas mararamdaman ang epekto ng Executive Order No. 62 na nagbabawas ng taripa sa inaangkat na bigas. Single digit, maganda yan. Makita natin noong panahon ng after RTL, after a year, ang laki ng naging stability ng inflation because of rice. Nasa mga 2 to 4% lang. So hopefully we can reach that level uli in the near future. Kasi yung rice, about 25% ng kabuuang food inflation dahil sa bigas. So kung bababa palalo yung bigas, lalong bababa yung food inflation at malaki yung magiging epekto sa kabuuang inflation numbers. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.